ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Oo nga, nagpapalik dito. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na ang ano nun bro, kinonsulta ba, chairman ng police? Yun ang oo, hindi nga. Ang kinonsulta kasi yung speaker eh. Dapat intindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito. At yun ang condition na binigay ninyo. Legal custody. But that was the condition that you gave. Kaya nga, pero nung ibinabalik sa Legal and physical. sa mga gusto mo, Yun naman ang tama eh. Sabi ko, hindi na kailangan ng motion dahil sa unang ibabalik natin immediately. paano po tayo may kailangan kung gusto mo, Kung paano tayo mga kailangan sa kanila. Ba't pa affected siya? Hindi naman na siya yung good, hindi naman na siya Blue Ribbon Committee Chairman. Who are you? Para ipagtanggol si Ping Lacson, di ba niya kaya magsalita sa sarili niya? Pinipilit kasi ni Marcoleta yung physical custody. Ang gusto nila nung minority, ito specifically si Marcoleta, yun ang gusto niya. Nasa Senado si Bryce Hernandez. Yung legal custody nasa ano naman nasa Senado eh. Kasi sino yung nagbabantay doon? OSA, Office of the Senate Sergeant at Arms. So ano pa hinihingi nyo? Nag-away-away sila kaninang lahat sa Senado. Alam nyo mga kababayan, iba yung angas ngayon ni Marcoleta. Iba yung angas na ngayon. Iba. Siguro dati pa siya ganito, pero dahil marami sa Kamara de Representante, hindi siya masyado napapansin. Pero ngayon, dahil 24 na lang sila, mas kita yung katigasan ng mukha niya. Hilig niya mang-away. Oo. Hindi naman ganyan ang gawain ng senador eh. Hindi naman trabaho ng senador makipag-away. Well, kanina, suspended yung hearing kasi nga nagkakainitan doon sa usapan kung saan ilalagay yung custody ni Bryce Hernandez. Ang gusto kasi ni Marcoleta, i-detain siya sa Senate grounds. As in sa building mismo ng Senado. Paano yun? Ayaw nung tao. O so anong gusto nyong gawin nyo? Mag-illegal detention kayo. May decision ng Supreme Court dyan eh. Ang sabi na ng Supreme Court dyan, irespeto nyo ang human rights. Oo. Kinontempt nyo na nga eh. Nasa custody nyo na. Ano pang gusto nyo? Ang gusto nyo nasa loob pa ng Senate building. Bakit nagigil kayo kay Bryce Hernandez? Palibasa, nilaglag niya si Joel Villanueva. At saka si Jinggoy Estrada. Which, by the way, si Jinggoy Estrada pa-victim. Bakit? Sir, matigas na balat mo, Ninja Turtle ka na, sanay ka na dyan. Ba't ka nagpapa-victim ngayon? Hindi ka victim sir. Nakakatawa pa doon ang sabi. Ginagamit daw yung kanyang nakaraan. Oo. Hindi ka ba naman kasi isang ungas at kalahati, tumanggap ka ng suhol kay Janet Lim Napoles. Kaya ka kayo nasuhan. Ngayon, nakakatawa kay nakakatawa dito kay Marcoleta. Tingnan niyo yung pinagagawa niya. Ang para siyang batang naigipag-away sa kalsada. September 8 ngayon. Yes, September 9, hindi na ako yung chairman. Alam mo, even assuming that he was still chairman, wala ka na violate eh. hindi nga. May nag-interview yan eh. Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na, kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang, Hindi yung speaker, mas gusto ko kung ikaw ang kinusulta. Hindi kasi ako yung Ang contempt stance, hindi naman nag-intervene. kasama yung May nag-intervene lang. Hindi na yung content pag pinabusapan, yung pag-gusto dito kasi gusto natin dito. Ngayon, hinirap siya, pumayag naman tayo. Pero ang kanyang kondisyon na binigay, isoli nyo immediately. That was before the intervening event. Wala pa yung request. September 8 yung September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung condition mo, September 8. Kaya nga. Sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Oo nga, nagpapalik dito. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na ang nun bro, kinonsulta ba, chairman ng police? Yun ang oo, hindi nga. Ang kinonsulta kasi yung speaker eh. Dapat Kinukonsulta ako.
Nag-request nga si Speaker. Kasi masabi mo si Speaker. Hindi naman pinagbigyan si Speaker eh. Yan ang sinasabi. Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito, at yun ang condition na binigay ninyo. But that was the condition that you gave. Pero nung ibinabalik sa Legal and physical. Yun naman ang tama eh. Sabi ko hindi na kailangan ng motion dahil sa unang ibabalik natin immediately. Paano po tayo may kailangan? Kung gusto mo, Ewan ko kung paano tayo mga kailangan sa kanila. Para we are concerned kung ano yung... si JP Mendoza, kukunin natin eh. Si JP Mendoza, nasa Pero hindi natin siguro kukunin ang custody sa kanila din. Hindi natin Focus na lang. Jinggoy, magulo ka talaga. Ba't pa affected siya? Hindi naman na siya yung good... Hindi naman na siya Blue Ribbon Committee Chairman. Who are you? Para ipagtanggol si Ping Lacson? Hindi ba niya kaya magsalita sa sarili niya? Dito ko naiinis sa video na to eh. Kasi ini-insist niya na nagpaalam ba kayo kay Ping Lacson? Ha? Nagpaalam ba kayo sa kanya? kung sinabi niya na, sige, bigay niyo dun. O may magagawa ka ba? Lang yato, wala ka na, hindi na ikaw ang chairman eh. Bakit nag-aangas ka pa? Yun yung akin. Pinipilit kasi ni Marcoleta yung physical custody. Ang gusto nila nung minority, ito specifically si Marcoleta, yun ang gusto niya. Nasa Senado si Bryce Hernandez. Yung legal custody, nasa ano naman eh, nasa Senado eh. Kasi sino yung nagbabantay doon? OSA, Office of the Senate Sergeant at Arms. So ano pa hinihingi nyo? Siguro kasi natitrigger si Marcoleta dahil ang nag-usap si Senate President at si Speaker Martin. Which mga kababayan, both of them are leaders of their respective congresses. Ano mahirap intindihin doon? Anong pakiusap? Hindi pakiusap yun. Ang tawag doon, parliamentary courtesy. Courtesy kasi hindi naiintindihan niya ng mga stupids with the double DS. Oo, hindi yan naiintindihan ng mga stupids ang salitang kortesiya. Kasi ang ibig sabihin nun, kailangan mong galangin yung kabila. Sa mundo ng mga stupids with the double DS, hindi uso sa kanila yung galang. Hindi uso sa kanila yung respeto. Sa kanila, maipilit ko, gusto ko. But definitely, ang hindi ko maintindihan mga kababayan ay bakit nire-recommenda ni Marcoleta yung pagiging witness or ipasok sa witness protection ang Diskaya, mag-asawang Diskaya. Hindi niya alam kung sila ba yung least guilty. Kapag nag-umpisa na yung independent commission, sana magpaubaya na, mag-giveaway na lang ang Infracom at ang Blue Ribbon. Hayaan na natin ang independent commission ang mag-conduct ng investigation para hindi masyadong magulo, hindi masyadong maingay. Mawawalan lang kami ng content pero magsasakripisyo na lang kami para sa ikabubuti ng Pilipinas mga kababayan. Ganun na lang. Iba na lang pag-uusapan namin.